We fell in love. Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. The Drama Special. Gutom na ako! Mas gutom na ako. Hoy, pakainin nyo naman kaming dalawa kasi Opo. baka mahirap kami magutom. Baka ma-shut up ako ni Tanya Chinita. Ay, grabe. Pag gutom, hindi naman. Promise? Behave ka? Sabi ko kanina, pumasok dito yung website content editor namin. Kasi nagtatanong siya kung nakakain na ako. Sabi ko, ako medyo nakakain naman ako. Pero tanungin mo si Tanya, hindi pa kumakain. Utang na loob pakainin mo, baka mag-shut up na naman yan mamaya. Stop talking! Ano ba yan? Uy, Pasay Day ngayon holiday dito po sa may Pasay. Bakit? Bakit holiday? Siguro kasi ito yung hula lang baka naging city yung Pasay. Ito yung day na yun. Eh bakit nga kasi? Shut up! Stop talking! Big word! Word of the day, big word, shut up. Hindi dapat pag nagsalita daw ng shut up, mahinahon lang. Shut up. Dapat ganun, para mga Ilongga. Para hindi galit. Mga Ilongga ganun, di ba? Tama ba, Ilongga? Yung tipong galit na galit na pero, Malambing pa rin. sasaksakin kita. Shut up. Galit na ako. Stop talking. Nakakaloka. Ang dami-dami pong nag-trending tayo. Di ba nag-trending tayo last Friday dahil sa hashtag shut up na yan. In fairness. Oo, pero maraming nagalit, maraming natuwa. Lalo sa akin. Bakit? Ay, pero may kumumpleto ng araw ko ng Friday. Ay, sino yan? Oo, ito yung sabi niya, dapat po ma-MTRCB ang si Tanya. Ay, sorry, Tanya. Natakot ako. Alam mo, Tanya, Natakot ako. very wrong yung nag-message sa'yo eh. Hindi MTRCB, dapat KBP. Kaya nga. Kaya ka siguro natuwa. Natakot na sana ako, natawa lang. Oo, di ba? Natuwa ka Sige na po, sana. sasamahan ko po kayo sa MTRCB. Eh, kaya lang hindi ka nga tatanggapin doon. TV lang doon. Ay, maraming salamat po dahil sa inyo, nag-trending ang shut up. O, di ba? O, hindi kami baka kasi ang dami nagsasabi magkaaway daw kami ni Tanya. Baka nagsabunutan na daw kami. World War III daw dito. Bati po kami ni Tanya. Hindi po kami magkaaway. Pero maya-maya. Yes, si Tanya. Mamaya. Grabe, alam mo si Tanya, grabe yan. Ang sama na ugali. Plastic. Sinashut up ako. Hello, Kabisha. Hello, kapwa. Kapili nyo na nga po. Ako po si Christine Dera. At ako naman po si Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin namang konsolusyon. Isang upo ang dramahan. Isang upo ang iyakan. Isang upo ang yamutan. Isang upo ang imuhan. Kapag alauna na, drama na. At eto na nga po yung ating drama. Ngayong araw na ito, itinawag kay Papa Jack last March 4, 2010. Yes. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Yana na may jowang hindi nagparamdam for 2 months. Yan na nga sinasabi ko, di ba? Tapos, bahala na po kayo kung ano ang susunod na kwento. Kung ano yung mga tumbling ano kandirit mangyayari na yan. eksena, o di ba? So yung mga gaganap Mama Tanya. Siyempre, bilang Yana, abay ang ating best actress, Rakitera. At ang ating best actor, yes, si Diego Di Bandido. ba sexy actor? Ay, hindi, bold actor. Porn actor, gano'n. Oo, sige na nga. Shut up! Ayan si Diego Bandido bilang si Randy.
Si Chris Chuper naman bilang James. Yan. At syempre si Joy Babor bilang Sandra. Si Joy Babor po, dito po yan sa opisina namin. Yung kamukha ko yan. At syempre, eto cameo role lang yung kanyang gagampanan. Kumbaga, singit-singit lang pag may time. O, Oo. Si Chico Loco, syempre gaganapan niya si Madam Chiki. Oo, at yung isa, parang Kapitan Tutan ata Oo. yun. Basta in short, dalawang character po Yes. yung cameo role ni Chico Loco dito. Abangan mo Alright, siya kung nga. ano ang Chi yun. Siya nga. Okay? So, eto na. Wala na tayong papatagalin pang, wala na tayong sasayangin pang oras, di ba, Mama? Alam ko, excited na sila. Yes. Kanina pa sila nagtitweet, nagpe-Facebook. Sabi talaga, natatawa talaga ako sa mga posts, Ayan na, shut up na. Ano ba yun? Ano yun talaga? At may nagsabi pa, ayan na, may Oo. mag-aaway na Ayan na, naman. shut up na. Good luck sa shut up, mga ganun. Oo, wag ka mag-alala. Pero talaga napapasaya talaga. Oo. At saka, Thank you, binrif ko na po si Tanya na wag niya na ako siya shut up eh. Oy, may bago ako. Ano ba yan? May baon ka na naman. Game na. Ibulong mo sa akin na naman, paghandaan ko naman. Ginugulat mo ako eh. So, eto na nga po, simulan na nating tambayan ang kwento po ni Yana dito po sa Papa Jack's True Love Conversations. The Drama Special. LC. Hello. Hello, Papa Jack. Ano? Anong mapaglilingkod ko sa'yo? Kwentuhan mo ako, dali. Hindi kasi po, may problema po. May problema ka. Opo. Malaki ba yan? Malaki? Medyo. O, tuloy mo, kwento mo ako, dali. May boyfriend po ako last 2009. Tumagal po kami ng 9 months po. Then, after 9 months po, wala na po kami communication. Ganon? Bakit? Nasaan siya nagpunta? Hindi ko po alam. Yun yung, Paano bigla lang siya namula? Ganon? parang ganun po. O, teka lang. Nung nagkikita pa kayo at magkasintahan pa kayo, gaano kadalas kayo nagkikita? Actually, Papa Jack, bihira lang po talaga kasi, Hindi mo alam yung bahay niya, ganon? alam ko po yung, yung boarding house niya po. Nung time na hindi na nagpakita, hindi mo pinuntahan sa boarding house? Nung nagpakita siya sa akin, opo, pupunta din ako sa boarding house niya. Hindi, nung hindi na nagpunta, nung hindi ka na pinuntahan, hindi na nakipag-text, hindi na nakipag... Opo, kahit nga sa pinagtrabaho niya, pinuntahan ko Ano po. sabi? Dahil, Nasaan na raw siya? sabi po, nag-resign na daw, hindi nila alam. Tapos? Tapos, tinitext ko siya, tinatawagan, hindi ko siya po makontak. Then, tumagal po ng mga ilang buwan po na parang hinihintay ko pa rin siya. TLC. Happy Monstery, sweetheart. I love you so much. I love you too, sweetheart. Happy Monstery! Ang bilis ng panahon, no? Halos parang kailan lang nang magkakilala tayo. Tama ka, sweetheart. Ang bilis talaga ng panahon, no? 9 months na tayong mag-steady. Oo nga eh, nakaka 9 months na tayo, kaya sana naman ay maging madalas na yung pagkikita natin. Pasensya ka na, ha? Medyo busy lang talaga ako nitong mga huling araw. Don't worry, babawi ako kapag hindi na ako busy. Kailan pa yun? Ever since naman lagi kang busy eh. Kaya nga parang gusto ko nang magduda na meron ka ng ibang pinagkakaabalahan eh. Sweetheart, wala kang kahati sa aking love. Dahil ikaw lang ang aking nag-iisang one and only. Exage ka naman, nag-iisa na nga one and only pa. Yun kasi yung totoo. Ikaw lang ang mahal ko. At kahit anong mangyari, hinding-hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Aasahan ko yan ah. Promise! Once a week lang tayo magkita. Minsan inaabot pa ng 2 linggo. Sa loob ng 9 na buwan, ganito na ang sitwasyon natin. Hanggang kailan ba to? I'm sorry, sweetheart. Masyado lang akong busy. Marami kasing pinapagawa sa akin si Bossing eh. Unawain mo naman ako dahil para sa ating future ito. Alam ko naman yun. Pero sana, ako pa rin ang priority mo. Regular naman ako nagtitext sa'yo. Tumatawag din ako sa'yo.
Kaya hindi natin kailangan laging magkita. At gaya ng sinabi ko, para rin ito sa'yo. Para sa ating dalawa. Kaya konting tiis lang, sweetheart. At balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko. Ngunit bakit ka naman ganyan? Walang tiwala sa akin. Mahal na mahal naman kita. Tunay ito aking sinta. Hindi kukupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Unawain mo na lang siya. Baka naman pinaghahandaan lang talaga niya yung future niyo. Pasalamat ka pa nga kahit papano nakikita pa rin kayo. Samantalang ako, sa chat na lang kami nagkikita at nagkakausap ng BF ko. Dahil sa abroad din siya nagtatrabaho. Magkaiba naman ang sitwasyon natin. Dahil magkalayo kayo ng boyfriend mo. Kaya hindi mo pwedeng i-compare si James sa boyfriend mo. Mahal mo ba talaga yung boyfriend mo? Oo naman. Kung mahal mo siya, edi unawain mo na lang siya. Huwag ka nga parang demanding kasi dyan. At isa pa, ever since naman ganyan naman yung sitwasyon niyo, hindi ka pwedeng ba nasasanay hanggang ngayon? 1 week nang hindi nagpaparamdam si James. Hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Tapos, lagi pang unattended ang cellphone niya kapag tumatawag ako. Ano kayang nangyari sa kanya? Nag-worry na ako. Mabuti pa, puntahan ko siya sa kanyang boarding house. Tao po. Tao po. Bakit? Anong kailangan mo? Nandyan po ba si James? Ay, wala na siya rito nung isang linggo pa. Ganun po ba? Alam niyo po ba kung saan siya lumipat? Ay, hindi ko alam. Ano ang customer service? Hindi ko alam. Wala siyang sinabi sa akin Ewan. Ito naman ay storebo. Dami ko pa inaasikaso. May bago ditong border, Pogi pa. Ang taray naman nun. Pero si James, bakit ba siya ganun? Ano ba talagang nangyayari sa kanya? Di bale, pupuntahan ko na lang siya sa kanilang opisina. Wala na dito si James. Nung isang linggo pa siyang nag-resign. Nag-resign? Bakit po, sir? Ano pong dahilan ng nag-resign siya? Di rin niya binanggit ang dahilan. Basta nag-tender siya ng irrevocable resignation. Pati nga kami nagtataka kung bakit siya bigla nag-resign. Kamusta naman ang huli niyong pag-uusap? Wala ka bang napansin na may kakaiba siyang ikinikilos? Wala naman. Wala ba talaga kayong problema? Hindi ba kayo nag-away? Wala kaming pinag-awayan. Oo, medyo nagtatampo ako sa kanya dahil masyado siyang busy. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para bigla na lang siyang mag-disappear. Hindi mo na ba siya makontak? Hindi nga kaya malamang na nagpalit na siya ng number. Bakit naman niya gagawin yun? Bakit bigla na lang siya maglalahong parang bula? Ni hindi man lang siya nagpaalam? May malalim na dahilan yan, Yana. Ano nga yun? Anong dahilan at bigla na lang siyang umalis nang hindi nagpapaalam? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Paano kaya
naisipan para kay Yana ang biglang pagkawala ng kanyang nobyong si James. Hindi niya alam kung may masama na bang nangyari rito. Wala rin naman siyang maisip na dahilan para biglaan siyang iwan ng kanyang minamahal. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang umaasa na babalik si James. Pero sa kaniyang paghihintay, isang lalaki ang biglang dumating sa kaniyang buhay. Sino ang lalaking ito? Eto po, pakinggan natin ang pag-uusap ni Papa Jack at Yana sa True Love Conversations. TLC. Inad niya po ako. Inad ka niya. Sino to nag-add sa'yo? Yung lalaki po. Yung nakilala ko. Ayan na. O ngayon? Tapos nag-message siya sa akin. Ano sabi niya? Gusto daw niya ako. Tapos, hindi ko naman po pinansin kasi sabi ko, hindi nga po ako medyo, kasi alam ko naman wala. Hindi ko siya kilala eh. Tapos, nung parang, lagi siyang nag-email sa akin na sabi niya, baka ako na daw yung babaeng hinihintay ko. Wow! Kasi, siya, nasa Qatar siya. Qatar. Papa Jacket. Tapos, katagalan, nandito na po siya sa akin. Ayan na, mga kaibigan, ha? Sinagot mo ba? TLC. Two months nang hindi nagpaparamdam si James. At wala ring latest status dito sa kanyang Facebook. Aba, may one message ako rito sa FB ko. Kanino kaya galing to? Sana kay James na. Galing kay Randy Mendoza. Pero sino naman ang Randy Mendoza ito? Hindi ko siya kilala. Di bale, babasahin ko na lang ang message niya. Interesado raw siya sa akin at gusto niya akong maging kaibigan. Teka, may friend request ako rito ah. Siguro si Randy na itong nag-add sa akin. Si Randy Mendoza nga. Single siya at nagtatrabaho sa Qatar. Wala naman sigurong masama kung i-add ko siya sa aking friends list. Oh, ayan ah. Friends na kami. Aba, may nag-appear na message galing kay Randy. Kung ganun, naka-online siya. Naku, curious tuloy ako. Siguro wala namang mawawala sa akin kung makikipag-chat ako sa kolokoy na to eh. Mukhang napapadalas ang pakikipag-chat mo kay Randy ah. Pinagtsatsagaan ko lang. Masyado kasing makulit eh. Iba na yan, friend. Mukhang nagiging interesado ka na rin sa kanya eh. Ingat lang ah, maraming bolero at manloloko sa Facebook. Alam ko. Kaya nga hindi ko siya sineseryoso eh. Asus! Kunwari ka pa. If I know, nai-inlove ka na sa kanya. At mukhang nakalimutan mo na si James dahil dyan sa bago mong inspirasyon. Oo, aaminin ko. Nalilibang ako kay Randy. Pero mahal ko pa rin si James at hindi ko siya basta-basta makakalimutan. Hanggang ngayon ba? Umaasa ka pa na babalikan ka niya? Oo naman. Halos mabaliw na nga ako kakaisip sa kanya eh. Alam mo, simple lang ang solusyon sa problema mo. Pumunta ka na lang sa notary public office. At ano naman ipapanotorize ko ron? Ano pa? Eh di affidavit of loss. Affidavit of loss nang nawawala pang boyfriend. Har-har, yan tayo eh. Sige, mang-asar ka pa. Now-hurt na nga ako. Pagkatapos, iniinis mo pa ako. Gusto lang na makitang patawanin. Masyado ka kasing seryoso sa boyfriend mong yun. Wala siyang kwentang tao, no? Kaya kalimutan mo na lang siya. Hindi naman ganun kadali yun eh. Kahit ganun si James, mahal na mahal ko pa rin siya. Pwede ba? Tama na ang kakaimot mo dyan. Hindi iisa ang lalaki sa mundo, kaya kalimutan mo na siya. Malay mo, si Randy pala ang Mr. Right para sa'yo. Talaga lang ha, baka naman sure ba lang yan. Maniwala ka sa akin, Yana. Sa una pa lang na nakita ko yung profile mo sa Facebook ay nagkagusto na ako sa'yo. At hindi ka na mawala sa isip ko. Ay naku Randy, maghanap ka na lang ng babaeng babulahin mo.
Believe me, Yana. I'm serious and I can prove it to you. Oy, English yun ah. Pero hindi porket nag-English ka ay maniniwala na ako sa'yo, no? Basta, gagawin ko ang lahat para maniwala ka sa akin. Kung gusto mo, uuwi ako at pupuntahan kita. Sabihin mo kung anong gusto mong pasalubong. Kahit ano, basta kaya ko, ibibigay ko sa'yo. O sige, gusto kong bigyan mo ako ng dahon. Dahon? Anong dahon? Basta kahit anong dahon, kahit pa dahon ng cactus. Sabi ko naman sa'yo, seryoso ako. Hindi ako nakikipagbiruan. Seryoso rin naman ako eh. Basta, dahon ang gusto ko. Dahon? Oo, dahon. Ikaw naman, friend. Magpapadala ka lang ng pasalubong, dahon pa? Oo naman, ano ka ba? China-challenge ko lang siya. Titingnan natin kung kaya niyang umuwi dito sa Pilipinas na may dalang dahon. Ano? Narito ka na sa Pilipinas? Kailan pa? Ngayon lang. Kakaalis ko lang ng airport. Nakasakay ako ngayon sa taxi. We, di nga. Bakit, Yana? Hanggang ngayon ba naman nagdududa ka pa rin sa akin? Hindi ako makapaniwala. Feeling ko kasi, ginugood time mo lang ako. Kung nagdududa ka sa akin, edi magkita tayo as soon as possible. Mag-dinner tayo mamaya. So, may dala ka bang dahon? Higit pa sa dahon, may dala akong bato. Bato? Anong bato? Secret. Basta, saan ba tayo pwedeng magkita? Bahala ka. Alam mo, kahit magkausap na tayo ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Sabi ko naman sa'yo, Yana, mahal kita at seryoso ako sa'yo. Siya nga pala, may gusto akong ibigay sa'yo at sana magustuhan mo. Anong ibibigay mo? Yung dahon ba yon? Yun ba yung pinag-uusapan natin noon? Of course not. Alam kong nagbibiro ka lang noon, kaya hindi dahon ang dala ko para sa'yo, kundi eto, tingnan mo. Anong laman ng maliit na box na yan? Eh di, buksan mo para malaman mo kung anong laman. Singsing? Ito ba yung sinasabi mong bato? Bakit mo ako bibigyan ng singsing? Yana, ang singsing ay simbolo ng walang hanggang pagmamahal. Gusto kong ibigay sa'yo ang singsing na yan dahil mahal na mahal kita. Sandali at isusuot ko sa daliri mo. Teka muna, Randy. Please, Yana. Hayaan mo munang isuot ko ito sa'yo. Ayan, ang ganda, di ba? Bagay na bagay sa'yo. Kaya sana naman ay magustuhan mo at tanggapin mo ang proposal ko sa'yo. Anong proposal? Yana, I love you very much. Mahal mo rin ba ako? Will you be my girlfriend? Was meant to say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Hindi makuha sa santong dasalan? Ayun, dinaan sa santong paspasan. Sa tingin mo, sasagutin kaya ni Yana si Randy? Panahon na nga bang pumasok sa panibagong relasyon? Eto po muli si Papa Jack at Yana sa True Love Conversations. TLC. Nagkita ba kayo? Nung dumating na siya, tumawag na siya sa akin. Ang gulo, ang hirap. Nagkita tayo. Nagkita nga kayo. Opo. Yung nagdadon. Pa kayo nagkita? Sa Muwa. Sa mall. Sa Muwa, no? Opo. Mall of Asia. Saan sa Muwa? Basta sa loob ng MUA. Saan kayo kumain?
Doon sa loob. Try niyo sa labas, masarap din. Ngayon, anong napag-usapan ninyo? Ngayon, makita ko, yun nga, sabi niya, seryoso siya. May dala ba siyang dahon talaga? Yun, parang, hindi dahon yung dala niya, Papa Jack eh. Ano? Doon ako natouch kasi sabi ko, kala ko binibiro lang niya ako kasi. Ano ang dala-dala niya? Ano po, sing-sing po yung nakalagay sa box. Sing-sing? Opo. Oh my God. Ano yung dialogue niya nung sabihin niya sa'yo na binibigyan na niya sing-sing? Anong dialogue niya sa'yo? Sabi niya ng to prove na hindi kita niluloko, na seryoso ako sa iyo, na mahal kita, sabi niya sa akin. Tinanggap mo ba yung sing-sing? Oo na, hindi mo na. Hinawakan. Tinanggap mo ba yung sing-sing? Opo, tinanggap ko po katagalan. Asan na yung sing-sing ngayon? Nandito na po sa akin. Baka sinanla mo, ha? Hindi po. Ganon? Opo. Ano na relasyon nyo ngayon? Ano po, okay naman po kasi tumatawag po siya sa akin palagi. Asan na ba siya ngayon? Bumalik na po after 2 weeks po. Bumalik po siya kasi hindi pa po tapos yung kontrata niya. TLC. Teka, bakit mo tinanggal sa daliri mo ang singsing? May problema ba? Hindi mo ba nagustuhan? I'm sorry, Randy. Hindi ko basta-basta matatanggap ang proposal mo. Kaya, eto na ang singsing mo. Bakit, Yana? Busted ba ako? Hindi mo ba ako mahal katulad ng pagmamahal ko sa'yo? Hindi naman sa ganun. Pero, binigla mo ako eh. Hindi ako nakahanda. O sige, hindi kita mamadaliin. Bibigyan kita ng pagkakataong makapag-isip. Pero, 2 linggo lang ang ibinigay na bakasyon ng amo ko. Kaya, sana, bago ako bumalik ng Qatar, ay malaman ko ang desisyon mo. At kung pwede ay, kunin mo na ang singsing na ito. Kung busted ako, edi, isoli mo sa akin. Pero, kung mahal mo rin ako, gusto kong makita na suot mo ito sa iyong daliri. Talaga? Umuwi siya mula sa Qatar para lang makipagkita sa'yo? Mukhang totoo na yan, Yana. In love nga siya sa'yo. Tama ka. Dahil ramdam na ramdam ko ang pagiging sincere niya. Binigyan pa nga niya ako ng singsing eh. Ganun ba? Nasaan yung singsing? Oh, bakit hindi mo suot? Ayoko nga. Dahil sa oras na isuot ko yun, ibig sabihin lang nun na sinasagot ko na siya. Ano ka ba naman, Yana? Bibihira na lang ang ganong klaseng lalaki. Kaya huwag ka na magpakipot. It's time to be happy. Kaya, go, go, go! Mag-level up ka na. Don't ever let him go. Or else, magsisisi ka. Tama ang friend ko. Hindi ko dapat pakawalan si Randy. Dahil bihira lang ang mga lalaking katulad niya. Na sincere kung magmahal. At nararamdaman ko ring may pagtingin ako sa kanya. Kaya hindi ko nahihintayin pang matapos ang 2 linggo. Bukas na bukas din ay makikipagkita ako sa kanya. At sasagutin ko na siya. I love you, Randy. I love you so much. And now I'm falling, falling fast again. Why do I always take a fall when I fall in love? Ano bang hawak mo? At itinatago mo sa iyong likod? Ano ba sa palagay mo? Hindi ako mapalagay eh. Masyado mo kasi akong sinosurprise.
Kaya pwede ba? Ipakita mo na yung anong hawak mo. O sige, ibibigay ko sa iyo ang hawak ng aking kaliwang kamay. Eto, kunin mo. Di ba yan yung box ng singsing na ibinigay ko sa'yo? Oo, ito nga. At gusto ko nang isoli sa'yo. Bakit, Yana? Busted na ba ako? Bakit hindi mo muna tingnan kung anong laman nito? Sige, kunin mo na. Walang laman ang box na ito ah. Nasaan na yung singsing? Nasaan pa? Di, narito sa ring finger ng kamay ko. Suot mo ang singsing? Ibig bang sabihin yan ay girlfriend na kita? Oo naman. Mahal din kita, Randy. Kung ganon, tayo na. Naman! When I fall in Han, baka pwede namang wag ka nang bumalik sa Qatar. Para kasing hindi ko kakayaning magkawalay tayo. Ganon din ako, Han. Ayoko rin magkalayo tayo pero may pinirmahan akong kontrata. Kailangang tapusin ko yun eh. At isa pa, kailangan ko rin mag-ipon para sa ating kasal. Kailan ba matatapos yung kontrata mo? Mahigit 1 taon pa. Kaya, konting panahon na lang. Han, hindi na ba talaga kita pwedeng pigilin? Pwede ba, Han? Huwag ka nang umiyak. Pati tuloy ako nahahawa sa'yo eh. Kasi naman, Han mamimiss kita. Ako rin naman. I will miss you so much. O sige na. Papasok na ako sa loob. Basta, lagi mong tandaan. I love you very much. At kahit anong mangyari, hindi ako magbabago. Same here, Han. I love you so much. Love you too, Han. I will take you in my arms and hold you like you belong. Till the day my life is free, this Bumalik ng Qatar si Randy at naging maganda naman ang kanilang communication sa kabila ng distansya nila sa isa't isa. Hindi ito naging hadlang, lalo pang ang tumibay ang kanilang relasyon. Ngunit, isang araw, biglang nagparamdam itong si James. Si James na biglang nawalang parang bula nung mga panahong akala niya ay okay ang relasyon nila. Ano kaya ang mangyayari? Eto po, pakinggan natin. TLC. Bakit ka nasaktan? Kasi po, yung sa dating ex ko na po, yung parang, yung, hindi pa ako masyado naka-move on dun sa ex ko po na parang, Alam ba niya yung tungkol sa ex mo? iniwan lang niya ako sa ere. Ayun nga po yung mali dun kasi hindi ako nagsabi sa kanya. Kasi iniisip ko na rin na sabi ko, siguro free na rin ako kasi halos 1 taon na rin na wala kaming... Gano'ng katagal na kayong hindi nag-usap ng ex mo na nang iwan sa'yo sa ere? Mag-1 taon na rin po. Walang paramdam? Wala as in wala. Anong tanong mo sa akin? Tapos po siya kasi last, nung bumalik yung boyfriend ko, 2 weeks lang siya dito. Tapos last, February 14 po, may isang guy na tumawag po sa akin. Tapos sabi niya, makipagkita daw ako. So, sabi ko, sino ka ba? Sabi, ang bilis mo namang makalimot, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi nga, sino ka nga, magpakilala ka, sabi niya. Nawala lang ako ng 1 taon, nakalimutan mo na ako.
yun na yung boyfriend mo nawawala. Opo. Nakipagkita ka ba? TLC. Sino kaya itong tumatawag? Number lang ang nakaregister dito sa cellphone ko. Hello? Hello, Yana. Sino to? Hindi mo na ako kilala? Ang bilis mo namang makalimot. Hindi nga eh. Sino ka ba talaga? Hindi mo talaga ako matandaan? 1 taon lang akong nawala, nakalimutan mo na ako? Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Just tell me who the hell you are! Yana, si James ito. James? Ikaw nga ba yan? Salamat naman at nakipagkita ka sa akin ngayong Valentine's Day. Don't get me wrong, James. Hindi porket nakipagkita ako sa'yo, ay okay pa rin ng lahat. Bakit, Yana? Wala naman tayong formal breakup, di ba? Kaya nga ako nakipagkita sa'yo. Dahil meron pa tayong unfinished business. Gusto kong formal na tapusin sa atin ang lahat. Please, Yana. Give me another chance. Oo, nawala ako ng 1 taon. Dahil gusto kong paghandaan ang ating future. At gusto rin kitang sorpresahin. Bigla kang nawala na parang bula. Ni hindi ka man lang nagpaalam kung saang impyerno ka nagpunta. Halos mabaliw ako kakaisip sa'yo. Tinotorture mo ang isip at damdamin ko. Araw-araw, gabi-gabi, umiiyak ako. Tinatanong ko sa aking sarili kung ano ba talagang naging kasalanan ko sa'yo. Para parusahan mo na ako ng ganun. Ginawa mo akong tanga sa loob ng mahabang panahon. At pinapaghintay mo ako sa wala. At pagkatapos, bigla ka nalang susulpot para bulabugin ang aking pananahimik? Ito ba, James? Ito ba ang sinasabi mong sorpresa? Ito ba? Sabihin mo sa akin! Ang sakit, James! Ang sakit! I'm sorry, Yana. I'm very sorry. Please forgive me. Give me another chance. Gusto kong punan ang aking naging pagkukulang. Hindi pa naman huli ang lahat. We can start all over again. In fact, meron akong dalang singsing. Ito, para sa'yo. At handa kitang pakasalan. You just gotta give me a chance. Well, since I got that off my chest, all I need to let you know is I really did my best. This feeling inside, but there's just no place to hide. So please be my love. I love you, can't you hear me? Oh, can't you please see through me? Oh, babe, I need your love so badly. It's so nice, so please believe me. In my heart you'll see the real me. You just gotta give me a chance. Give me a chance. Give me a chance. TLC. The Drama Special. The Drama Special. Hala, nagbalik si Randy, si James.
Alam mo, ito Mama Tanya, para sa lahat, huwag kang mangako kung di mo kayang panindigan. Mas mabuti nang sabihing susubukan kaysa magpaasa ng lubusan. Di ba? Siya nga. Siyang tunay. Amen? Uy, bad. Ay, bakit? Totoo naman di ba? Bakit, alam mo, parang puro salita itong si James, tapos bigla na lang siya magpaparamdam ng ganun. Nakakaloka. Baka walang load. Walang load, meron namang only, kakaloka. Pero Walang internet. Nagbibigay ng day. Sabi mo sa akin, shut up. Shut up! Thank you. Pero eto na Mama, para sa akin, for my views, for me, myself, and yes. Hindi, ito seryoso na. Seryoso na talaga, promise. Para hindi ako ma-shut up. Para, ewan ko sa'yo. You know, I love you so much. Hindi, para sa akin, seryoso na talaga. Para sa akin, kung may dapat mang piliin si Yana, doon ako kay Randy. Oo, si Randy na pumuno ng naging pagkukulang ni James sa kanya. Si Randy na kaya siyang panindigan. Maling-mali kasi si James sa action niya 2 months na hindi nagparamdam tapos biglang babalik kung kailan may bago ng mahal si Yana. Ano yun? Kung kailan maisipang umalis, aalis. At kung kailan maisipang bumalik, babalik. Tao si Yana at hindi lamang isang paupahang bahay na kung kailan mo gustong tirahan, doon lamang titirhan, di ba? Hinanap naman ni Yana si James pero wala Ni text wala. Alam mo yun? Kung yung aso nga, mawala lang isang araw, 2 o 1 linggo, nagpapanik ka na Tao pa kaya, di ba? Kaya hindi ko rin masisisi Yana kung bakit sa mga panahong hindi nagparamdam si James, nakahanap siya ng bagong pagmamahal kay Randy. 2 months is 2 months or 1 year is 1 year. Pwede kasing baka nakabuntis na yung si James, tinakbuhan siya, walang malinaw na reason, na dahilan kung bakit biglang nawala itong si James, di ba? So, pwede namang, di ba, alam mo, yung sinasabi kasi ni James na nawala siya para paghandaan yung kanilang future, pwede naman nilang sabay paghandaan yun di ba? At saka sana, bago ginawa ni James yun na biglang maglaho, sana inisip niya muna kung ano yung magiging consequence ng actions na yon. Kasi nga, ang nangyari kay Yana, parang isang bahay na biglang inabandona. Siyempre, mag-e-expect ka na maaaring matirhan niya ng iba. Sana yun yung inisip ni James nung ginawa niya yon. Look what happened. Bumalik siya na hindi na available si Yana. Bumalik siya na nagawa ng bakuran ng iba. I hope na yung pagbabalik niya after 1 year, I hope na he's really sincere sa pagbabalik niyang yon. But I feel sorry for him dahil wala na siyang babalikan pa. So, yun lang yung akin. Sorry James, pero kung ako si Yana, pipiliin ko si Randy. 1 point, Randy. 1 point! Mama Tanya, it's your turn. Yes. Isang natural na response, no, Mama Christine, ng isang tao, pakibabaan yung bed. Sorry. sorry. Okay, game. Galit ka pa ba? Hindi, sorry. Sorry naman, naki-carried away ako sa bed. Maganda Oo, Mama Christine. Okay, go. Isang natural na response, no, ng isang tao kapag siya ay iniwan at hindi pinagparamdaman ng matagal na panahon ang mag-move on, no. Lagi nating maririnig yan sa mga payo, sa mga advices na kapag iniwan, move on. Kapag sinaktan, move on. Yes, parte yan ng pagmamature ng tao. Pero kailan nga ba tamang mag-move on? Ano nga ba ang mga dapat i-consider sa pag-move on sa isang sitwasyon? Mali si James sa kanyang ginawa na hindi pagpaparamdam ng matagal na panahon at kung ano man ang dahilan niya, maganda man yon, pang surprise man yon o pangit, mali pa din. Tandaan natin kapwa kabisyo, no? Kapag po tayo ay may plano sa buhay, may plano ka sa buhay, kasama man dyan ang boyfriend mo o girlfriend mo o hindi kasama, ipaalam mo. Respeto po sa taong mahal mo ang pag-inform mo sa kanya ng mga plano mo sa buhay at kung meron mang unang dapat makaalam ng mga gagawin mo in the future, siya yun.
Lalo kung siya ang nakikita mo ng future mo, di ba? Future partner mo. At kapwa kabisyo, tandaan po, isang best na expression ng pagmamahal sa isang tao ang pagsasabi mo ng mga plano sa buhay. At yan naman yung hindi nagawa ni James. Kaya naman, syempre, bilang tao itong si Yana, na hindi niya alam kung may iniintay ba siya o wala, nag-respond siya according sa feelings niya, di ba? Inopen niya ang kanyang puso sa bagong lalaki relasyon, which I see, again, is wrong. Although, ginawa niya namang lahat para mahanap si James, mali pa din naman yun. Kapwa kabisyo, tandaan natin kung meron po tayong unfinished business o unfinished relationship, hindi pa kayo talaga nag-uusap kung ano na ba talaga kayo. Sana po, bigyan po natin ng deadline. Kung mahal mo naman, habaan mo konti ng time, di ba? Pero kung kaya mo talagang magpalit agad, then go! Kapwa kabisyo, pag nagde-decide po tayo, pag nagde-decide ka, itanong mo muna sa sarili mo, magmuni-muni ka sa isang tabi, sa sulok, sa madilim. Kapag bumalik kaya siya, anong mangyayari? Enough na kaya ang pag-iintay ko? Is it fair kapag pumasok na ako sa bagong relationship? Fair ba ito kay James o fair ba ito kay Randy? So when making a decision, i-consider ang taong involved, i-consider ang time, i-consider ang feelings. If fair ito sa taong involved, fair sa sa oras, at fair sa feelings mo o kaya naman ng konsensya mo, then go, decide. Yan para ma-avoid po natin, maiwasan ang pagsisisi. Dapat be wise in making decision. I thank you. Bow. Kulang ka ng bow Nabitin ako I thank you, bow. Very good. Thank you, ma'am. Very well sa din sinabi mo, I like it. O, di ba tama yun, Mama? Oo. Na maging wise ka sa paggawa ng desisyon. Pero ako din, so 2 points na si Randy. Kay Randy ako. Kay Randy ka rin. Kasi, Yay! Nagkasundo kami. Yay! I'm so excited! Ay, hug kita now na. Ay, mamaya na pala. Ako nga pala yung sa technical, no? Pero tama, no? Tama yung sinabi mo na respeto sa partner. Yes, ang pagsasabi mo, di ba? Anong sense ng pagsisecret mo? Kaya nga kayo partner. Correct. Practice na yan. Pag marriage, dapat mas open pa kayo sa isa. Pag married na kayo, open. Mas open, no? Yes. So, practice na. Kumbaga, kaso, gusto niya tang surprisein. Maganda mong surprise yun. Ang pangit ng surprise niya. Surprise. Alam mo, parang si James ang masa-surprise. Paano pala kung bumalik siya, bilog na yung tiyan ni diba? Yana, diba? So, mali yun. Hindi po magandang surprise. So, yung mali. ganun, 1 year, Mama. Oo, pero 1 year. Totoo lang, diba? Sabi mo nga kanina, Yes. kailan nga ba yung tamang panahon na dapat mag-intay? Kailan ba yung deadline? Oo. Diba? May dapat ka bang i-consider na factors Oo. o dapat agad-agad, decision na agad, shut Now up, na! ganon. Now na! Agad Shut na! up, ganon. Dali, isang lalaki, now na! Pa-order! Tama Diba? naman yun. Pero mali pa din si di ba? Mali pa din si Yana. Siguro pareho silang may mali. Ayan. Pero hindi mo rin... Sinabi ko nga, mali din, di ba? Hindi ka na naman nakikinig. Shut up! Hindi tama yun, Mama. Siguro ang naging taning ni Yana dito sa lalaking ito is 2 months. Marami kasi talagang babae na madaling... Ang haba talaga ng year Yana, hair diba? ni Yana, oo. Kada may... Sa akin nga, nanliligaw kasi naman. Walang nanliligaw sa'yo. Shut up. You listen to me. I don't believe you. May bago, I don't believe you. I-hashtag na yan. Walang naliligaw sa'yo. Sa ganda mong yan. May gulay. Pero hindi, Mama, totoo lang. Baka yun talaga yung naging deadline niya. Kasi 2 months, Mama, ang daming pwedeng mangyari talaga sa loob ng 2 buwan. Uy, sa akin hindi. 4 na sweldo lang yun. Konti lang yun pwede. Ay, oo nga. Pag sweldo, malamang matagal yun, Ay, mabilis lang yun. Pero pag usapang pag-ibig, siguro, ang tipo ni Yana is yung babae na madaling makapag-move on. Oo. Kaya lang kasi, sa akin lang di ba syempre kapag mahal mo yung tao, totoong mahal mo yung tao, magbibigay ka ng span ng time, o sige, pag di siya dumating sa ganito, saka ka mag-decide. Pero hanggang kailan ka mag-iintay? Yun nga, sabi ko nga, magbigay nga ng span of time nga! Oh, yun nga yung span of time niya, di ba? Ikaw ba naniniwala ka ba sa 3-month rule? Ano yun? Turo mo. Ano ba yan? Hindi alam. Ano ba yan? Wala pa nga. Hindi nanood ng One More Chance. Ano ba yan?
yan. So, one more chance si Mama. Yung nagagalit si John Lloyd Cruz na, hindi mo ba alam ang 3-month rule? Ganon. Hindi ako nanonood nun. Wala nga kami DVD sa bahay. Ay, bigyan kita. Bigyan kita yung picture lang gusto mo. Law of attraction mo para magkaroon ka. Charot lang. Pero yun nga, di ba? May sinasabi kasi sila na kapag ka bagong break ka, dapat may 3-month rule. Para for you na pagpasok mo sa bagong relationship, talagang totally healed ka na, totally okay ka na. Pero marami rin naman na kahit 3 buwan ang nakakalipas, hindi pa makapag-move on. So, depende talaga sa tao yan. Basta boto kami kay Randy. Alam mo, Mama, ang dami-dami nagtitweet dito. So, Sabi, sana mahanap ko yung Randy ng buhay ko. Ayos! Tapos meron pa dito sinesearch Randy Mendoza. 20 daw yung umappear. O, di ba? May pag-search na nagaganap. Pero itong Randy Mendoza, hindi po talaga yun ha. Baka bigla niyong guluhin yung Randy Mendoza. Di ba? Hindi po yun. Gawa-gawa lang namin yung Mendoza. Pero Randy talaga yung pangalan. At yung mga karakter, totoo po talaga nilang pangalan yon. Except for the Mendoza. Siyempre, hindi naman namin totally i-reveal yung tao. Kawawa naman, baka ma-bombard. Oy, paalala po. Yes, it is unfair kay unfair si James, 'di ba? Kung ano man ang reason niya, unfair siya. Pero dapat at least sana para hindi kayo magkaparehong unfair kasi kayo pa rin Yes. Mama Christine sila pa rin, 'di ba? Oo. Kasi wala pa namang official So kapag closure. pumasok ka sa bagong relationship, tama ba 'yun? Yes or no? Ako for me kasi hindi nagparamdam ng Yes or no? Ako mali. Oh, so mali. So, Oo. 2-timer ang labas dito ni Yana. Although mabait siya, pero yes or no? Yes or no? Nag-iisip talaga ako. Yes or no? Pwede po bang maybe? Ay, hindi pwede. Oo na nga, sige na 2-timer na. Yan, Kasi nga wala silang closure. Pero Mama kasi, ang hirap kasi ng sitwasyon. 1 year ang nakalipas, hindi siya nagparamdam. So mahirap din naman. Mali rin si Yana na pumasok siya sa ganong relasyon. The bottom line, face the consequences, both both parties, party. di ba? Party yan. Harapin mo, James, ang consequence dahil nawala mo na. O sige, pa-surprise ka, bye-bye sa surprise. Ikaw ang na-surprise, o diba? Kasalanan mo yan. Total, mahal naman na ni Yana si Randy. Oo. Yan. Go na, i-push Congratulations. na. Ako happy rin ako kay Randy kasi feeling ko matagal na rin hinahanap ni Randy yung magiging kabiyak na forever, diba? So happy rin ako kay Randy. So kay James na lang, better luck next time. At next time, sana wag mo nang ipasok sa kukote mo na mag-surprise ng ganon. ng ganyan na wedding ring agad pag nagpakita. Kung magsa-surprise ka, 1 week lang. Huwag naman yung 1 month, 2 months, 1 year, Adi. Diba? Nakakaloka. So, Yun lang. Happy ako. Kapwa kabisya, tandaan kapag ikaw ay nagdesisyon, wag lang ibabase sa iyong emosyon. Yes. Maraming factors. Correct. Tama. Thank you so much. At kung Maraming salamat. Correct advice. At kung ikaw ay nagdesisyon, make sure na ikaliligay mo yan. Talagang totoo yan. Kumbaga, wala kang masasagasa ang tao, whatever. 'Di ba? Make sure na talagang pinag-isipan mo yan at hindi lang basta-basta. Kasi eto nga si James, nag-desisyon siya na isa-surprise niya after 1 year. Anong nangyari? Di magsisisi ka bandang huli. So yun lang, mag-decide ng tama at may tama. Yun. So yun, ang mga gumanap sa ating kuwento ngayong araw na ito. Si Rocky Terra bilang si Yana. Diego Bandito ay ginanapan niya si Randy. Si Chris Chuper, si James. At si Miss Joy Babor bilang Sandra. Si Chico Loco na paningit Si lang Madam talaga. Chiki. O, At si Madam Chiki at si Kapitan Tutan. Kapitan Tutan, you know. In fairness, kalmado si Kapitan Tutan dun, ha. Hindi siya green-minded dun, In fairness. Malinis ang kanyang intention. In fairness. Yan. Ang ating writer, walang iba kundi si Mr. Toti Sandoval. Musical scorer, Danny Frias. Naswak yung mga kanta talaga. Ang dami nagtitweet, ha. Grabe, nadadala talaga sila. Makakaya ko kung mawawala ka sa akin. I am sorry. Director Salvador M. Royales or Direk Badong. At bukas, panibagong kwentong pag-ibig na naman ang ating pagkakwentuhan. At syempre maraming salamat po sa pagsama sa amin. I-follow niyo po kami sa aming social sites. Correct.
Facebook.com Cristindera, that's Kristindera. At sa Twitter naman po, at Cristindera907. Ganon na rin po sa Instagram. At syempre, antayan yung lahat sa radyo. Tanya Chinita sa Facebook at DJ Tanya Chinita sa Twitter. Ganon na din po sa Instagram. At Yes FM Manila, pati Love Radio Manila. Yay! Maraming salamat Maraming salamat. Oy, peace tayo walang Ano warla. Peace, ano lang yan? Peace, PIS. Peace. Gutom lang to. Nakasama nyo na po kami. Yes, nakasama mo nga po mula po sa 90.7 Love Radio. Ako po si Miss K, Cristindera. At ako naman mula sa Yes FM, antayan yung lahat sa radyo, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman konsumisyon. Isang upo ang dramahan. Isang upo ang iyakan. Isang upo ang yamutan. At isang upo ang imuhan. Kapag kaalauna na, drama na. Bye-bye, Mama Tanya. Bye-bye, Mama Christy. TLC. The Drama Special.